Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Unang Korinto 13:4-8. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig sa unang Korinto 13:4-8 ay hindi pag-ibig ng tao. Ito ay pag-ibig ng Diyos. Ang mga ito ay mga katangian ng Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay walang hanggan, walang pasimula at walang katapusan. Hindi siya nabibigo o mabibigo. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan. Ibig ng Diyos na siya ay sumaatin. Ito ay nangyari noong tayo ay sumampalataya kay Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Awit 33:18-22. Tunay na ang mata ng Panginoon ay nasa kanila na natatakot sa Kanya, sa kanila na umaasa sa tapat na pag-ibig niya, upang Kanyang mailigtas ang kaluluwa nila mula sa kamatayan at sa tagutom ay panatilihin silang buhay. Naghihintay sa Panginoon ang aking kaluluwa, siya ang aming saklolo at panangga. Oo, ang aming puso ay nagagalak sa Kanya, sapagkat kami ay nagtitiwala sa banal na pangalan niya. Sumaamin nawa ang iyong tapat na pag-ibig, O Panginoon, kung paanong kami ay umaasa sa iyo. Umasa sa pag-ibig ng Diyos. Ang mata ng Diyos ay nasa mga umaasa sa Kanyang pag-ibig. Ang umaasa sa Diyos ay binibiyayaan niya ng Kanyang salita na nagbubunga ng pananalig. Dahil sa pananalig na si Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama, tayo ay naligtas. Sa pamamagitan ni Kristo ay sinugo ng Ama ang Espiritu Santo na ngayon ay nananahan sa atin. Kaya't ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan ngayon sa atin. Efeso 1:3-6. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkop upang maging Kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Banal na pag-ibig. Ang nananahan sa pag-ibig ng Diyos ay banal at walang dungis. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Dahil nililinis ng dugo ni Jesus, tayo ngayon ay banal. Juan 15:7-11. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo.
Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad din niyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapa sa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Mahal ng Ama at ng Anak. Ang anak ng Diyos ay minamahal ng Ama. Tayo ay minamahal ng anak ng gayon ding pag-ibig. Ibig ng Panginoong Hesus na manatili tayo sa kanyang pagmamahal. Ang paraan ay pagpapanatili ng kanyang salita sa atin at pagtupad ng kanyang mga utos, gaya ng ginawa niyang pagtupad sa utos ng Ama. Sa paraang ito ay isa sa atin din ang kagalakan ni Hesus, at ito ay magiging lubos. Humingi at tumanggap. Sinabi ng Panginoong Hesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. At anumang hingi ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais, at ito'y gagawin para sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko. Kayo'y humingi at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.